Hi guys! Sorry kung sa part na to medyo pause ako. May sipunubo kasi ako kaya medyo iba yung boses ko dito. Pero since ang dami nag-aantay kasing members sa atin, nahihiya na ulit ako mag-late upload. Sobrang thank you sa mga nag-join at sana ma-enjoy nyo pa rin tong part na to. Yun lang at balik na tayo sa kwento. Ba't mo pinapakailaman TikTok ko? Sorry. Kala ko pipicturan mo. Ba't TikTok yung binuksan mo? Nagkamali lang. Hanggang sa natapos na kami kumain at bumalik na ng classroom. Habang nagliligpit kami ng gamit para umuwi, si Krisha parang tahimik lang. Siguro nagalit kasi nangialam ako. Alam ko hindi ko dapat ginawan kasi privacy niya yun. Krisha, Bakit? sorry kanina. Ba't ka nagsasorry? Binuksan ko yung TikTok mo. Ayos lang. Bakit mo nga ba binuksan? Para malaman kung ikaw si Danica, yung stalker ko. Sabi ngang hindi ako. Binibiro nga lang kita nun. Okay. Tsaka kaya ako hinablot sa'yo. Baka makita mo yung mga jobs ko. Pagtawanan mo pa ako. Tingin nga. Yoko. Madaming bloopers dun. Siguro binabalak mong i-public yun. Hindi Wala naman akong pake sa drafts mo. Baka lang makita ko yung account mong Danica. Kulit talaga. O sige, papakita ako sa'yo Oh, ayan. May nakita ka ba? Walang kahit anong account yun nandun. Kaya nakahinga na ako ng maluwag. Edi okay. Hindi pala ikaw. Baka si Bianca. Tingin mo? Siya yun. Maniwala ka. Paano kung hindi? Hindi. Baliw ka pala eh. No daw? Wala. Tara na, hatid mo ako hanggang bahay. Lo, ang tibay. Bakit? Parusa mo yan. Pakialamero ka eh. Oy, pag ikaw naman nangingilam, di kita ginaganyan. Kailan ako nangialam sa gamit mo? Yung sticky notes na nakatikit doon sa pinto ng locker ko. Di ba, pinapakialaman mo yun? Wow, yabang. Binasa ko lang, babalik ko din naman. Ganun na din yun. Gamit ko pa din yun. Hindi naman sa'yo galing yun. Pero para sa akin yun. Naol. Bahala ka, umuwi ka mag-isa. Tinakbuhan ko siya. Yung mukha niya galit na naman. I wonder kung papansinin niya pa ako bukas. Nakita ko yung message ni Bianca. Gusto niya daw sumabay mag-recess. Syempre, si crush na yan. Kaya umayag na ako. Pagpasok ko ng classroom, nakita ko si Krisha may binabasang libro. Tumabi ako sa kanya, ang kaso hindi niya man lang ako tinignan. Deadma pa din. Grabe. Traffic kanina, no? Kahit anong gawin ko pagpapapansin, hindi niya ako pinapansin. Nga pala, kasabay ko si Bianca mag-recess mamaya. Sasabay ka ba? Bigla siya nagbuntong hininga. Akala ko, kakausapin niya na ako. Pero, umayos lang siya ng pagkakaupo. Ayaw mo? Sige. Nagulat ako kasi padabog niyang binaba yung binabasa niya. Tapos, humarap sa akin. Bakit ko? Magsabay kayo kung gusto mo. Wala akong pake. Hindi pa bang sabihin sa akin? Lo, tinatanong ko nga kung sasabay ka eh. Hindi. Lo, ba't galit? Uy, sorry na. Kaya ba galit kasi hindi kita hinatid kahapon. Mamaya, babawi ako. Ihatid kita sa inyo mamaya. Di na. Pambawi nga ni. Kung magtampo, kala mo laki ng atraso ko eh. Kasabay nun, dumating na yung prof namin. Ang tahimik niya buong araw. Hindi kasi ako sanay na hindi siya kumikibo. Kanina pa to simula ng umaga. Walang asaran, wala man lang sagot sa kahit simpleng tanong ko. Hindi naman ako sobrang apektado pero aminin ko, nakakapanibago. Parang may kulang. Oral communication na yung subject namin. Kasabay ko lagi si Krisha kapag
umakyat sa room na yun. Pero ngayon, hindi siya sumabay. Pero ayos lang. Makikita ko naman si Krish eh. Umiwalay ng upuan si Krisha. Ewan, pero hindi ko nalang pinansin. Sa tabing upuan ko, kung saan nakaupo si Krisha, doon naman umupo si Bianca. Uy, first time ko kayo hindi makita magkasama. Ha? Nino? Ni Krisha. Oo nga eh. Nag-away kayo? Hindi naman. Nagtatampo lang siya. Bakit? Ano kasi, hindi ko siya inatid kahapon. Bakit? Nililigaw mo na ba? Hindi ah. Sabi niya, pros ako daw yung pag-atid ko sa kanya kasi pinakailaman ko yung TikTok account niya. Edi sana hinatid mo na lang. Sabi ko nga sa kanya, bawi na lang ako. Ihatid ko na lang siya mamaya. Kaso, ayaw eh. Ayaw? Edi ako na lang ihatid mo mamaya. Ha? Okay lang ba? Ay, sorry. Baka sabihin mo ang feeling ko. Oo nga pala, content creator tong kausap ko. Ha? Hindi. Okay lang. Actually, pabor sa akin yun. Malalaman ko kung saan siya nakatira. Sure? Walang magagalit? What do you mean, walang magagalit? Alam mo na. Wala. So, mamaya kita tayo sa tapat ng gate. Mauuna ako kaya wait kita dun. Okay. Sige. Since ayaw naman sumabay nitong ni Krisha, si Bianca na lang yung kasabay ko ngayon mag-recess. Pumuwesto kami kung saan kami madalas kumakain ni Krisha. Dumaan sa harap namin si Krisha. Diretso lang yung tingin niya. Hanep. Grabe, kala mo, parang di magkakilala eh. Umupo siya sa kabilang mesa. May space naman sa tabi ko. Kumuha nga ako ng extra upuan para sa kanya eh. Baka sakali lang matripan niya makiupo sa amin. Kaso, taas ng pride eh. Di talaga siya namamansin. Sabay kami kumain ni Bianca. At habang kumakain, may bigla akong naisip. Isa si Bianca sa pinaghihinalaan kong stalker ko. So, isa lang pwede kong gawin para mahuli ko kung siya talaga yung stalker ko. Kailangan ko mahiram yung phone niya. Bianca, okay lang ba maki-open na messenger? Lobat na kasi ako eh. May i-message lang sana ako. Sige, okay lang. Ito Pag-abot niya sa akin nun, nagkunwari ako nagbukas sa messenger. Nagkunwari din ako nagtatype para hindi niya ako mahalata. Tinitignan ko siya para masigurado kung hindi siya nakatingin. Mukhang busy naman siya sa pagkain so dun ko na binuksan yung TikTok niya. At dun ko nakita yung account niya mismo sa TikTok.